O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Ito po ay bago ko pong social media platform, Attorney Enzo Bunyog. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Facebook page, follow na po kayo. At lagi na po ninyong subaybayan ang mga talakayan ko dito sa aking bagong mga social media platforms. Dito mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan ko. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na. Dito po, mahaba-haba ang talakayan natin. At hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad po ngayon, 3 topics ang dinidiscuss ko para mahaba-haba talaga ang talakayan natin. Lagi nyo na po itong subaybayan, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Facebook page. O mga kabunyog, ha? Itong si Ruy Nagwanzon, hinamon si Yussi Claire Castro ng sampalan. Ha? Itong si Guanzon, Ruy Nagwanzon. Actually, nung elections ng 2022, kakampigs ito, Lenny ito. Pero nominee ito nung party list, yung P3PWD. Dati itong COA commissioner, o dati ding COMELEC commissioner. Appointee ito ni Pinoy. Appointee ito ni Pinoy. Kaya nga Lenny ito noong 2022. Kaya lang nung natalo si Lenny, nag-Duterte. So ngayon, DDS na. Ha? Pinagtatanggol nito si Sara, si Digong, sila Baste, sila Pulong. Duterte, diehard supporter. Ano yan? Ay ngayon, itong si Yussi Claire Castro. Natawa naman kasi tayo dito kay Yussi Claire Castro. Inalas kasi inalas kasi ginawang gumawa ng biniro si Pia Cayetano. O yung emotional na speech ni Pia Cayetano sa Senado nung isang araw, yung kutnat kutho. Hindi hindi nyo man lang kami kinumusta. 'Di ba? O yung ginaya ni Yussi Claire Castro. Ginaya. Nag-viral ngayon, trending ngayon. Galit na galit ang mga DDS. Kasi matindi rin yung biro ni Yussi Claire. Alaska talagang matindi. Ha? Matindi yung Alaska ni Yussi Claire Castro doon. Kaya, syempre, biglang litaw itong si Guanzon, pumapapel na hinahamon niya itong si Yussi Claire Castro. Sabi ni Guanzon, sampalan daw sila. Sampalan daw. Sorority sis niya daw kasi. Sa UP College of Law siguro kasi College of Law ng UP itong si Guanzon. UP College of Law rin yata si Pia Cayetano. Di sorority sis niya raw. Parang on the rescue siya. Nagpagtanggol siya ni Pia Cayetano. Pero sa totoo, ginawa yan ni Guanzon para lumabas. Bayani siya sa hanay ng mga DDS. Alam niyo itong si Guanzon, ano to maraming nagdududa dito ng mga DDS Hindi pa rin sila makumbinsi na totoo ito sa pagiging pro-Duterte. Kaya kailangan niyang i-prove sa mga DDS na totoo nga siyang Duterte diehard supporter. Kaya yung iba kasi diyan, halimbawa sila Topacio, yung Duterte Youth, si Cardema, yung galit na galit sa kanya yon. Yung dalawa na yon, ito kay Guanzon. Kaya hindi daw sila naniniwala dito kay Guanzon na ito, totoong DDS. Ano daw yan? Oportunista daw yan. Naalala nyo yung minsan sa stage mismo, nandun si Sara, kinukumpronta ni Topacio at saka sila Cardema. Kaya ano na nga yan hindi nga yan uma-attend sa mga pagtitipon pag nandun si Topacio sa si Cardema. Kasi hindi rin siya pinapapurma ni Topacio Walang tiwala sa kanya si Topacio. Siyempre, dapat ipakita ni Guanzon na talagang DDS siya. Kaya kung may mga pangyayaring ganyan, kailangan pumurma kaagad siya na pinagtatanggol niya. O katulad niyan, si Pia Cayetano. O mga DDS na yan, pro-Duterte yan ng mga senador, ay ginawang subject ng biro ni Castro. Alam naman ni Guanzon na galit ang mga DDS kay Castro.
Galit na galit. O di ano siya, binibira niya ngayon si Castro, hinahamon niya ng sampalan. Hmm, pinapalabas niya lang na kaya niya 'yun ginagawa kasi sorority sis niya daw si ano, Pia Cayetano. Sabi ni Guanzon, ikaw, Claire Castro, sumisweldo ka ng 300,000, 350,000 mula daw sa pera ng taong bayan. Oh, bakit? Ano bang ano mo? Ano bang nagagawa mo? Hmm? Samantalang si ano, si Pia Cayetano ay halal yan ng taong bayan. Parang ganun yung point nila ni Guanzon. Kaya kung gusto mo daw, kung gusto daw ni Yussi Claire Castro, sampalan daw sila. Pero, yun na nga, ginagawa yun ni Guanzon kasi gusto niyang lumabas na bayani siya sa hanay ng mga DDS. O di syempre sasabihin ng mga DDS, kaling talaga ni Guanzon, laban. Sige, hamunin mo si Claire Castro. Yun. Siyempre, tuwang-tuwa naman yan si Guanzon. Kasi gusto niya talaga na matanggap siya ng mga DDS na totoo siyang DDS. Hmm? Kasi maraming nagdududa sa kanya eh. Maraming nagdududa sa kanya. Ang sabi, oportunista yan. Pag nanalo yan si Sara Duterte, nga, at pagdating ng panahon, ano, gagamitin naman yan si Sara. At pag mahina na naman ang Duterte, lilipat na naman yung kung kanino. Yun ang sabi ng mga DDS. Kaya, kumbaga may burden, may bigat sa parte ni Guanzo na ipakitang totoong DDS siya. Kaya sa mga ganyan na sitwasyon, pumuposisyon siya, kikipagbardagulan, lalabanan si Yussi Claire Castro. Eh di syempre, pag ganun nga naman, bayani siya sa mga DDS kasi palaban siya, linalabanan niya si Claire Castro. Ay galit na galit ang mga DDS diyan kay Claire, lalo na ngayon. Itong si Yussi Claire Castro, pagdating dito sa nangyari sa Senado, araw-araw yun ang topic niya lalo. Binibira niya si Cayetano, si Pia si Alan Peter, si Pia, ha? Si Bato de la Rosa, yun. Kaya talagang galit na galit ang mga DDS kay Claire Castro kasi may halong ano na, Alaskang ano na, ha? Talagang ginagalit ang mga DDS eh. Kaya itong si Rowena Guanzo naman, sinasakayan yung issue. Kailangan niyang ipakita na pinagtatanggol niya ang mga DDS. Si Bato, si Pia Cayetano, para makuha niya yung suporta ng mga DDS. Kasi hindi, walang lubos na tiwala sa kanya eh. Walang lubos na tiwala sa kanya. Ano yan, pinagdududahan ang kanyang ano, loyalty. O, kasi nga, kung saan-saan napunta yan si Guanzon, galing kay Lenny, tapos ngayon naman DDS. Oh, walang tiwala sa kanya yung mga kasamahan niya. Anyway, abangan natin. Wala pa akong alam na reaksyon ni Yussi Claire Castro sa hamon ni Guanzon. O ito, si Harry Roque nagre-react. Inuubos na daw sila na mga senador, ang mga senador daw na pro Sara, inuubos na raw, kinakasuhan. Ay kasi ang latest nga diyan, yung kay Marcoleta. Siyempre yung mga dati, halimbawa si Bato, ayan, may kaso na sa ICC, may warrant of arrest na at nagtatago na, no? May manhunt operation na laban sa kanya. Ang sunod pa, kakasuhan na rin si Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero. At ngayon, pati si Bongo, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya ay iimbestigahan rin kung yung conflict of interest, yung mga prohibited transactions kasi presidential assistant siya noon, special assistant to the president, tapos nakakuha ng kontratang bilyon-bilyon ng kanyang pamilya. Iimbestigahan na rin yun. At saka posible nga, sabi ni Ombudsman ay ni NBI Director Matibag, lumabas na rin, lalabas na rin ang mga warrants, warrants of arrest dito sa iba pang personalities katulad ni Bongo syempre. Sa ICC naman yan. Kaya sabi ni Roque, inuubos ang mga senador na pro VP Sara, sabi niya. Mukhang ano, at tapos ngayon naman si Marcoleta naman daw, si Marcoleta. Kasi sinabi din ng ombudsman na may criminal complaint na laban kay Marcoleta, plunder, indirect bribery, dahil dun sa illegal campaign donations na 75 million galing kila Mike Defensor. Kaya sabi ni Harry Roque, inuubos na ang mga senador na pro VP Sara. Pero sabi ni Roque, hindi naman daw makukuha pa rin yung 16 na boto
kahit pa daw kasuhan yung mga pro Duterte na mga senador. Pwede, pwedeng hindi. Pwedeng hindi makuha yung 60 na boto ng mga senador, pero sirang-sira naman si Sara Duterte. Sirang-sira siya dyan. Ha? Doon pa nga lang sa Kamara, hindi pa linalabas ang lahat. Hindi pa linaladlad ang lahat. Sirang-sira na si Sara. Ay lalo pa pagdating sa Senado. Ay ngayon, kung magbubutuhan ang mga senador, halimbawa, nag-motion ang mga prosecutors, bubutuhan nila, bubuksan ba ang uh, isusumpi na ba ang mga bangko tungkol sa mga bank accounts ni Sara at ni Mans Carpio? Bubuksan ba ito sa trial ni Sara? O di syempre, pag nagbutuhan yung mga senador, talo na dyan ang mga tao ni Sara kasi iilan na lang ang natira. Kaya nga ang gusto ng kampo ni Sara, kahit absent, kahit wala doon, pwedeng bumoto. O di syempre, ina-anticipate yan. Si Marcoleta ang may proposal niyan eh. O, syempre ang ina-anticipate yan si Bato. Posible kung makulong na din itong mga ito, kung makulong itong sila Chis Escudero, sila Jingoy, Jewel Villanueva, at saka itong sila Marcoleta, ang ina-anticipate nila, pag nakulong yan, dapat makaboto pa rin. Pero hindi papayagan yan ng mga senador. Bakit naman papayag? Ngayon lang yan nangyari, napapayagan yan ganyan. Ang tagal-tagal, wala namang ganyan. Saka bakit mo naman papayagan makaboto ang wala naman dun sa session? Ha? Ano yan? Pero ang purpose nga nun, para kahit may mga kaso sila at nakakulong, makaboto pa rin sila online. Yun ang gusto nilang mangyari dyan. Pero hindi yan, hindi papayag yan ng mga senador. Sa kagarapala na yan. Pag nakalusot yan sa Senado, yung ganyan na, garapala na ang gusto nila, maprotektahan pa rin si Sara kahit may mga kaso sila at nakakulong sila. Pero si Harry Roque, umaalma si Harry Roque. Yung mga kakampi daw nilang mga senador, lahat may mga kaso. Ay, anong magagawa natin? Talagang may mga nagawa silang krimen eh. Pareho mo rin, Roque. Sasabihin mo political persecution. Hindi political persecution yun. May nagawa ka talagang krimen. Qualified human trafficking, involved ka sa illegal na pogo. Yun. Si Bongo, si Bato, ay involved naman talaga sila dun sa drug war ni Duterte. Si Cayetano, ay si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada. Mayroon naman talagang mga testigo at ebidensya ng mga anomalya nila sa flood control. Kaya paano mo sasabihin na political persecution yun? Hindi yun political persecution. Talagang pinapanagot sila sa krimen na nagawa nila. Tapos ngayon si Marcoleta, tungkol naman yan dun sa illegal campaign donations, tumanggap siya ng campaign donation sa panahon na congressman siya. Di ba bawal yun? Bawal yun. Tapos hindi niya yan dineclare sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Kaya itong sinasabi ni Roque na inuubos daw yung mga kasamahan nilang senador na pro-Sara, wala eh. Lahat sila may mga kaso eh. So anong magagawa? Alangan namang hindi sila panagutin. Dapat panagutin. Kaya, problema nila yan kung maubos yung mga senador na pro-Sara. Problema nila yan. Mga kabunyog, si Senador Ping Lacson sabi niya, putik na ang tingin sa Senado. Nahihiya na daw siya. Sa katunayan niya, sabi ni Ping Lacson, nag-iisip na nga daw siya nung isang araw, mag-resign na lang siya sa pagkasenador. Kasi nakakahiya na daw talaga eh. Hindi daw yan nangyari. Sa tagal niya raw na naging senador siya, ngayon lang nangyari na talagang bagsak ang reputasyon, bagsak ang dignidad ng Senado, sirang-sira. Dito sa ilalim ni Cayetano. Talagang kaya sabi ni Senador Ping Lacson, nahihiya siya. Kung noon niya, pag sinabi mong Kongreso, ang sirang-sira dyan, ang House of Representatives, yung Kamara. Kasi ang impresyon dyan, mga buwaya. Pero ngayon, hindi na eh. Mas mataas na ang respeto sa Kamara kaysa sa Senado. Ang Senado ngayon, ang sirang-sira. Ang Senado pa naman, dapat Senado upper house yan. Kaya nga Senado kasi dapat mga mature ang mga tao diyan, ang wisdom subok na. Kilala ang kanilang ang kanilang pagkamakabayan, professionalism, ganun dapat. Ngayon kabaliktaran daw sabi ni Senador Ping Lacson,
lahat halos ng mga senador, lalo na yung mga nasa minorya, lahat may mga kaso. Crimes against humanity, plunder, o kaya sabi ni Ping Lacson, umaabot na sa puntong nahihiya na siya tungkol sa Senado. Parang ayaw niya nang ma-associate sa Senadong ito ngayon. Kaya nag-iisip na daw siya mag-resign. Kaya lang pinigilan daw siya ni Senate President Soto, ni dating Senate President Soto. Sabi niya, wag naman. Pero sa totoo lang, sabi niya, medyo ano talaga ngayon, itong nangyaring ito sa ilalim ni Cayetano, sirang-sira talaga ang Senado. Kaya kung mayroon man daw silang gustong sikasuhin sa ngayon, ang urgent o kagyat nilang gustong asikasuhin ay maibalik ang reputasyon ng Senado. Kaya tinutulak talaga nila na mapalitan na ang liderato. Tinutulak nila si Gatchalian. Ha? Um, sa ngayon mayroon na daw silang 11, yung sa kalaban naman, yung sa mayorya 12 kasi wala na si Bato eh. 12. 12, 11. Pero sana daw may bumaliktad galing sa mayorya para maisaayos ang Senado. Kasi hanggat ang Senado ay nasa ilalim ni Cayetano, wala, sirang-sira talaga. Ito na daw yung mga panahon ng mga drama, iyakan, mga putukan, ngayon lang nangyari yan. Tapos pinapalabas na under attack ang Senado, hindi naman. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, putik na ang Senado. Sirang-sira na. Ha? Kumbaga kailangan na isaayos, ibangon uli ang respeto dito. Kaya lang yun na nga, mangyayari lang yang makabalik ang respeto kung mapalitan si Cayetano. Pero sabi naman ni Senador Ping Lacson, mag-expect daw ng fireworks sa Monday. Pagbalik ng session nila sa Monday, mag-expect ng fireworks. Sigurado daw matinding putukan na naman yan. Pero ang sabi, lumalakas na si Win Gatchalian at parang dumarami na ang senador na sumusuportang palitan na si Cayetano. Kasi ano nga naman, hanggat si Cayetano ang Senate President, hindi makaka-recover ang napakasamang reputasyon na ngayon ng Senado. Sirang-sira eh. Actually, kahit mga dating senador, yun ang observations eh. Si dating Senate President Franklin Drilon, Coco Pimentel, Richard Gordon, lahat sila nagsasabi, ibang klase itong nangyari sa Senado ngayon. Ngayon lang nangyari anya yan na talagang sirang-sira. Yan din yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na putik na ang Senado. Kaya nga sabi niya, siya daw nag-iisip na sana siyang mag-resign bilang senador. Ayaw niya nang ma-associate sa Senadong ito, itong 20th Congress na Senate. Kaya lang yun na nga, nakiusap daw si dating Senate President Tito Soto na wag naman. Nagtulungan daw nilang isaayos ang Senado. Sa ngayon, nag-uusap daw sila sa minorya, 11 sila, at talagang hindi sila susuko, titigil hanggat hindi maisaayos ang reputasyon ng Senado. Kasi sirang-sira talaga. Kahit naman ang taong bayan, talagang sinusuka itong grupo nila Cayetano eh. Kaya sinusuka. Kaya lang talagang wala kapal din ang mukha nila Cayetano. Yung magkapatid, si Pia, si Alan Peter, sila Lore. Makakapal ang mukha. Wala silang pakialam kahit sirang-sira na ang Senado. Para sa kanila, basta maprotektahan si Sara, si Duterte, yung mga kasamahan nilang senador na mga may kaso, gusto nila proteksyonan ng mga ito. Yan yung nila. Kahit pa masira na ang reputasyon ng Senado, wala silang pakialam diyan. Ang importante sa kanila, si Sara, yung mga kasamahan nila sa mayorya ng mga senador ng mga may kaso, maprotektahan ng mga ito. Pero yan, mayroong mga nagsasabing hindi rin tatagal yan si Cayetano kasi talagang sirang-sira na ang Senado. Sabi din ni Senador Kiko Pangilinan, silang minorya, solid sila. Kaya ang tawag nila sa grupo nila, SB 11. Solid block na 11. Kailangan nila, dalawa na lang eh. Kailangan nila ng dalawa na lang na senador na lilipat. Expect daw nitong linggong ito na matinding fireworks ang mangyayari sa Senado. Ayan.
Mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyo.